Ayun no. Try mo. Upgraded na yung pedals tsaka na sapatos ni Papa Arjun no. Sana all. Sponsor. Dapat din gusto niya sponsor. Mga nakikita ko sa ano eh. Yan guys, Isipin nila. yan guys, magandang araw sa inyo no. 4:30 na ngayon ng hapon. At nandito ulit kami sa Bermosa Sports Hub sa Imus, Cavite. So, saan ka pupunta? Uy, interview kita. Kasi kaninang umaga nag-i-ensayo to si Papa Arjun, naka flat pedals lang to eh. Papakita ko sa inyo yung itsura ng kanyang sapatos eh. Kasi yung sapatos mo, Arjun, yan yung may duct tape no? Oo. Bakit nga pala may duct tape yung ano mo, yung sapatos mo? Hindi ito sa ano, sa gilid. Wakwak na. Ano na, parang nawala na yung tahi. Wala na. Kita na Tahi ba yun? O pandikit? Nakadikit lang siya, tapos yung metis kita na nga rin eh. Kaya talaga kailangan ng duct tape mo. Buti matibay yung duct tape no? Hindi na, di umuubo Hindi ko ka. rin kasi pinatahi kasi kung papatahin ko, gastos din eh. Ayun nga. Tapos masisira din. Ayun nga, yun nga kanina, ilang linggo mo na pala nakaganon yung sapatos mo? Para mag-isang buwan na eh. Mag-isang, Isang buwan na. pinagtsatsaga mo yun ng isang buwan ano? Iipon na lang din ako ng pang-clutch. Yan nga no. Until yan, nag-message sa akin si Arjun no. Yan na. Yan, naka ano na oh. Yan, naka cleat shoes na. Tapos naka RB peds na. Ayan, makikimarites lang ako ha. Job. Ano ba yung ano ba yung sapatos nito? Ano pala, pedals pala. R540. Arbay po. Bale, sino nag-ano na sa'yo nito? Si Boss Jobber. Siya. Siya yung nag-sponsor. Ay, sa kanya kagaling, no? Tapos, sa sino nag-ano sa'yo ng ano, ng... Si ano po, si Ma'am Esther Bunag. Yan, kita sa ano. Yan. Okay, yan yung dalawang naka Mountain Peak striker ba? Striker. Yun nga yung mag-asawa. Ayan, so ito na, naka-sapatos na, no? Thank you pala kay Ma'am Esther Bunag. Salamat po. Unexpected po yung ano, nangyari kayo na sobrang speechless ako kanina. Kasi nakaupo ka lang yun. Oo, nakaupo lang ako kanina eh. Galing ako ensayo din. Tapos hinihintay ko siya. Kasi sabi dapat kami uuwi kasi magkapit-bahay lang kami. Tapos nagulat ako, dumating rin yung dalawa, yung mag-asawa. Tapos sinabi sa akin si Ian. Tapos nung nakita lang yung sapatos ko, puro duct tape na. Nagtanong sila. Tapos sabi lang nila, uy, sama ka sa amin sa bahay namin. Bigyan ka namin. Ayun, so yun nga, no? Since na naka-ano siya, naka-cleat set ka na, no? Interviewin kita para to sa mga para to sa mga kumbaga gustong mag cleats from flat pedals no? Yan, kasi ako matagal na akong nag-switch 2007 pa lang alam ko nag-cleats na ako hanggang 2008 pero nag-stop kasi ako ng isang 2009 di ko na alam ulit nag-flat pedals ulit ako from 2009 hanggang 2011, then 2011 hanggang ngayon naka-cleats ako. Tarin kita. Kailan mo ba kinabit siya? Kanina lang, no? Kanina lang. Ano yung para sa mga gusto mag-cleats, ano yung unang initial kumbaga experience mo? Kanina, nahirapan ako magkabit eh. Sa Okay. kapit, nahirapan talaga ako sa tanggal. Okay lang kasi in-adjust naman ng tropa. Pero yung installation ng pedals okay naman. Okay naman. Madali lang yung installation pagkabit doon sa crank sa crank arm, no? Madalian lang siya. Siya Okay. yung nagkabit. Siya nagkabit, Siya no? nagkabit. Tapos ano yung naging na-encounter mo since na first time mo pala mag-cleats? Ano yung mga unang mo na-encounter na parang, syempre, first time mo pala, ano yung mga naging problema ba? Parang challenges mo ba? Pag-cleats. Ano yun nga, yung pagkabit lang. Saka, paano pagkabit? Pag-clip in? Pag-clip in. Okay. Ano yung naging experience mo sa parang nahirapan? Hindi kagad ma-shoot? Hindi ma-shoot eh. Siya kumakagat, kailangan mo siyang i-din. Okay. Kasi Tapos, siguro dahil doon sa, kasi dito sa, yan, ito kasi R540 niya, may adjustan dito. Yan, may may tension, tawag doon. Ito yung nagkokontrol ng tension na pwedeng madali or pwedeng mahigpit. So malamang, kaya siguro nahirapan ka, baka mahigpit. Kanina kasi nilawagan din namin kaso di rin ma-shoot.
Hindi rin sa masyado. kanan, nadala na sa kanan, siguro dahil sa kaliwa ako, mahirap pa sa kaliwa gumamit eh. Pero okay na. Okay na, nakukuha ko na siya. Okay na. Bilis Di- lang din. Tsaka Tapo- mo yung ganito mo sa ano pa Oo. So tignan, tanggalin mo yung sapatos mo. Tignan natin yung Hindi na katagin. kung paano ka magkape. Ano yan? Nakakabit na yung cleats o hindi pa? Nakakabit na. Hindi niya pa na-adjust. Hindi ka pa na-adjust. Di mo pa na-adjust. Kumbaga nung binigay sa'yo ito, kasama na to. Kasama na siya. So, ano naging ano mo? Meron ka bang na-encounter na kumbaga hindi ba fit sa'yo? Yung ganyang position ng cleats? Parang pag nagpipedal ako, parang yung tuhod ko nakaganon, nakapike. Nakapiki. Oo. Dun naramdaman ko eh. Bali, ang gagawin mo ngayon, i-adjust mo to. Para ma-adjust mo lang kasi maiwasan yung piki, no? Oo. Kasi siguro yun ang preference ni sino ba may-ari? Si ate ba o si kuya? Si ate. Si Sir ata eh. Si Sir. Yung may-ari. Baka yun ang kanyang comfort zone, no? Sa'yo, kailangan mo i-adjust yun para makuha mo yung comfort zone mo. So tignan ko nga yung position ng cleats. Sa akin kasi naka Sa akin dulo taas dito. Oo. Lahat yun kaliwat kanan, pero magkaiba kasi yung yung parang rotation magkaiba. Straight lang, pero hindi nakatutok dito. Oo. Kaya depende sa tansya ng paa mo. May isang oras ako nagtatansya ng paa dito eh. Kasi gawa Trial and error yun eh. No. Since na wala tayong bike Peter, trial and error talaga at swerte mo malapit ka lang dito sa Bermosa. Kasi dito maganda yung mag-testing eh. Testing. Yan, yung sa akin kasi parehas ng position ng cleats pero iba yung parang rotation niya eh. Magkaiba sa kaliwa, iba sa kanan. So ngayon, since na yun nga wala naman tayong bike Peter, kailangan mo talaga Sariling sigap. DIY. Yan, naka DIY. So hanapin mo yung para sa'yo. Parang pausog kasi hindi sa akin eh. Masyadong makitid pag Parang sentro kasi siya masyado. Pero Sa pag akin, na-fit mo na sa paa mo yan, okay na yan. okay na. Adjust mo yan. Yan. So i-adjust natin yan. Ayan, naluwagan na guys, no? Kasi yun nga, no? Ay. Sa akin kasi normally, since na yung di ba yung paa natin, yung malaking buto dyan, Oo. Doon nagpa-base. doon dito sa buto na yan, mo nga, tarampakan mo. Yan, ito. Hindi ko alam kung tawag dyan, ha. Yan, yung buto na yan, yan yung talagang primary source of power, no, na pag pumapadyak, no. Oo. Kaya kailangan yung cleats mo banda dito, banda dyan. Kumbaga kuya natin dito, kung ako deep, pag ganun. Pag Yun nga. ipupersa dito, yan, ganyan. Para as much as possible, yung buto na tinutukoy ko, matapat doon sa cleats. Yan. Pero yung rotation, mag-iiba yan. Mag-iiba yan. Depende na yan sa ng rider. Parang gusto ko yung usog dito banda eh. Pag ganun nga. Pag ganyan yung style eh. Ayun, so ayun, kuhanin natin ulit kapag nakuha mo na yung gusto yung initial mong gusto ko nung position na gusto mo. So ano nangyari? Anong balita dun sa Kasi tinest ride niya kanina eh. Hindi na pumipike yung kanan ko. Yung kaliwa na lang yung gumagano eh. Pag pupush down ako. So ano yung adjust mo para sa mga viewers natin? Ang sa akin kasi mula noon pa nung na-imagine ko kasi nung kahit naka-flat pedals ako, pag nag-glitch ako ng bala, parang forward talaga eh. Kasi yung puwersa kasi ng pako dito talaga. Sa to talaga, hindi mismo sa gitna. Dito talaga siya. Ganun talaga. Pero ako lang kung practice mo dito. Yun nga, dito. Pag ganyan Yan yung sinasabi kong buto kanina dyan. Dito talaga ako. Kaya yun, trinay kong i-forward tapos konting usog dito sa kanan. Ano yung pag ganun? Clockwise? Parang naka-middle siya. Ayun. Nakadiretso eh. Pero nakadiretso na Naka-counterclockwise yata eh. Parang nakaganon, no? Naka-counterclockwise. Nakaganon. Kaya nawala yung nawala yung piki, no? Nawala yung Doon piki. naman ang meron. Ito naman ang. Ito naman ang Ayun, nakapikit. magkaiba oh. Ayaw magkaiba, no? Ayun oh. Ito naman ang i-adjust mo. Hindi, ito kaliwa. Ito pala. Ito i-adjust. Ito yung kanina pinakita mo sa akin. Kasi siya pag ganun siya ito naman, kailangan ito paloob din pala siya. Parang pag ganun yung ko, vision ko. Kasi ito kaliwa pag ganun eh. So, yun, Tapos kasi ako sa experience ko kasi noong 2011, nung nagpalit ako ng yung ganyan, yung cleat shoes na yan. Galing kasi ako dito sa flat pedals. Ako napansin ko agad kailangan ko itaas yung seat post ko. Kasi nga dahil doon siguro sa
nadagdagan yung seat height dahil dito sa clits na to, tsaka Sa dito sa bala. dito sa bala, tsaka dito siguro sa matigas na swelas niyan eh. Sa soul niya. Sole niya. Sa'yo ba kailangan mo rin bang kailangan mo din may taas? Konti lang i-adjust ko eh. Pero malaman pa yun kapag na-test ride ko siya talaga ng ano. Kapag nag-laps ako dito. Pag-laps na no. doon ko Kasi malaman. sa akin siguro mga ganyan tinaas sa akin. Pagkatanda ko, medyo malaki-laki rin. Malaki-laki. Oo. Pero sa'yo siguro anong tansya Parang mo? konti. Parang konti lang. parang siguro mga 5 mm no. 5mm. Ayun. Mas maganda kasi kung incremental no. Magsimula ka muna sa minimal. Oo. Tapos ano na lang natin. Tawag doon, ano mo, i-feel mo kung ano yung mas maganda no. Kung kailangan mo pa itaas, so okay na 'yan. Kumbaga kung i-adjust mo, millimeter by millimeter lang. Yan kasi ganoon din kasi na-experience ko eh. Yung ano nga nung nag-clits ako, Yung pwede ko magkaano sa akin naman kasi magkaiba ng magkaiba yung parang rotation ng yung clits. Pero parehas ng position doon sa may buto na sinasabi ko doon sa may paa sa position ng paa. Pero magkaiba lang yung parang angle. Angle ba ano tawag doon? Rotation na angle. Yung alin? Yung parang rotation ba yun? Rotation. Rotation ba tawag doon? Magkaiba kasi yung rotation sa kaliwa at sa kanan sa akin. Kala ko parehas. Tapos ang nga sa experience ko naman, yung seat height ko yung feel ko since na nakaklitsos ako, kailangan ko itaas yung seat post. Yun ang nangyari sa akin. So sa kanya parang ganun din eh no? Oo. Pero sa'yo sa seat height, dahan-dahan mo ng Malalaman pa pag nag-drops ako dito. Kasi saglit lang kasi yung ride ko eh. Ayun, yun yung yun yung mga naranasan namin no. Since na yun nga, nagaling din kami sa flat pedal. Kasi katuto, fresh na fresh pa lang. ngayon lang nag-clits to. Ilan taong ka pa nagbabike ng wala? Isang dekada. Wala na 2014. Kasi ako, foreign friends talaga ako. Adventurous lang talaga. Tapos kailan ka lang nag-road eh no? Ngayon lang, nung last year lang, tigiting. Oo. Yeah, tapos natin, tingnan kuha na kita na habang nagbabike ko, tingnan natin yung yung itsura mo pag nakaklits ka na. Searching for greatness in a sea of the dying and shameless, a sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. I'ma wake up with the mindset that one day I'm gonna make it, and I don't think I'll be fine if I don't break my limitations. Don't try to stop me, I exist to write my own story. I'll make a decision if I want some peace or if I want the glory. Yan guys no, before na dumilim, yan nga natapos na yung yung settings mo dun sa clits mo no, at saka na initial test ride. Short lang naman kasi nga magdidilim na eh. So idol, Papa Arjun, compare mo dun sa flat pedals at saka dun sa clits, sa clipless pedals na naka-clits ka na Ayun, totoo talaga na na hindi porket nag-clits ka, biblis ka, kumbaga parang hindi lang yung improvement, kumbaga yung pati yung pag rotation ng paa mo, yung spin. Malaki talaga yung tulong, tsaka mas gumaan yung pagpadya ko. Ayun nga kasi di Hindi ko ba? naramdaman yung Kasi sa kunat flat pedals push lang yun eh. Puro push lang. Hindi nagwo-workout, hindi na-workout yung pull muscles mo sa Ang hita nararamdaman ko lang, pag naka-flat pedals ako, ito, tsaka ito. Ayun, pati ito ng hamstring. O kasama na Kasama na. Yun yung yung una mong naramdaman nung nakaklits ka na Nung nag-aon na ako kanina, naka-aon tayo. yung hamstring no. Tsaka naging stiff yung tuhod ko, hindi siya basta-basta gumaganon. Naglilikot. Hindi na. Naka-straight na lalan pag pag nagbabanking ako. Tapos gaano kalaki tinaas ng mo, seat height mo? Kunti lang. Mga ilang mm siguro. Parang lang eh. Isa dalawa. Saan ba yung palatanda ng una? Dito lang banda eh. Siguro mga Dito, dyan. baka 2 to 3 mm. Oo. Kunti nga lang. Kasi kayo na nung pag-ride ko, di ko na naramdaman masyado din na kailangan i-adjust eh. Parang kunti lang eh. Yun lang yung tinaas ng mga 2 to 3 mm no. Tsaka isa pa pag nagbabanking ako, nakakapag-pedal pa rin ako. Hindi ko na naramdaman yung strike pedal. Wala na. Wala na pedal strike no. Wala na pedal strike. Kasi yung pedal mo kasi na ganito, makipot na eh. Oo. Yung kasing pedals mo na flat, wide yun eh. Kaya pag babanking ka, mas malapit sa ground yung pedal pag naka-banking. Yan kasi makipot na no. Yun yung mga naging benefits mo Yun yung no. advantage nung nag-blitz ako. Tapos kamusta sa bahala kahit nagsimula ako sa blue yun okay naman, doon nahirapan. Di naman yan kasi Safe. yung pula naman kasi talaga yung diyan, yung talagang hindi magalaw eh. Oo. Ang pinaka-play talaga yung dilaw. Yan kasi gitna eh.
Yan, so ito yung initial na ano, no? Yung first ano pala, first try mo dun sa clipless, no? Pero nasa ideal situation ka eh. Nandito ka sa Vermosa. Wala ka dun sa totoong buhay na real world na maraming ano, yung sa traffic, no? Yung matraffic, yung may mga biglang nagsusulpot sa gilid, yung bigla kang hinto. Yun yung sinasabi nila na ano, natatakot sila mag-glitch kasi natutumba. Kaya sila natutumba, pag may biglang hinto, nakakalimutan nilang naka-glitch ka na. So, sa palagi mo ikaw, kasi galing ka rin naman ng Golden City. May mga traffic din naman dun eh. Anong naano mo dun? Kanina papunta kami dito eh. Babagal na talaga takbo ko, hindi ako mabilis. Eh, hindi pa pwede, no? Hindi pwede. Yan, ganun din naman sa akin nung ano eh, Pero nung malaman pa ito beginner ako. pagkatagalan kasi. Hindi ko pa masabi. Oo. So, kung gusto mo, biyahe tayo na Maynila, rush hour. Ayan talaga, doon ka mapapractice ang alertness mo doon sa pag naka-clipless, no? Instinct, ultra No? instinct. Kaya ano, doon sa may ano, sa kahit sa ano lang, kahit sa Binondo Bridge o kaya mismo sa Quiapo. Kung may bibili na ako pyesa, Kagana yung ultra instinct ko doon. gagano-gano ka lagi doon. Tsuk, tsuk, tsuk. Sasayaw-sayaw bigla. No? Ayun, dutot ako. Na-ultra, Isama mo yun ha. na-ultra instinct ko. Kakatawa ko eh. Sa teaser yan, teaser. Kakatawa ko na. Kakatawa ko na labas yung utot ko. Yan, hanggang dito na lang, no? Bali kasi meron kasi akong series dito eh. Dito yung part 2 ng series na to kasi lang naman ng Parang part 3 na to eh. Hindi pa. Ang part 1 mo, nagpalit ka ng ano, yung sa fork mo. Tapos nagpalit ka kiniputan mo yung manibela mo. Yun lang. Oh, yun lang. Tapos siguro yung ito hindi pa, yung part 2 hindi pa. Yan, sa susunod na lang yan kapag bumili ka ng aerobar kasi bibili na yan Bago. ng carbon na aerobars eh. Daming issue. Kasi ayun nga, i-share mo na lang to sa susunod na video tsaka ang laki na ng improvement sa position mo. Lalo na kapag nakalisada ka na katulad ng sa akin. O hanggang dito na lang, magagabi na. O mag-shoutout ka muna. Shoutout. Oy, mga tropa, kayo naman mag-shoutout dito. Shoutout sa asawa ko. Yun. Ilan taon ko na? Bata pa ako, 23 pa lang ako. O ikaw. Jay. Iya ako eh. O ikaw naman. Shoutout na lang sa nag-sponsor sa akin ng cleats. Kaila ma'am, wait lang. Kaila ma'am, Bunag and Sir Bunag yun po. And kay sponsor din kay Kuya Jobber. Ayun, Pedal sa pedal. Sa pedals. Mapapasana all na lang eh, no? Ayan guys, maraming salamat sa inyong panonood. Don't forget na i-subscribe yung aking YouTube channel. Bell notification button para matotally notification. Ayan guys, maraming salamat sa inyo and rise po sa inyo.